Magandang araw sa inyong lahat mga kasamahan ko sa industriya. Sa mga newbie, so binabati ko kayo na isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. So ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay about sa plug na ginagamit natin sa ating mga instrumento, microphone. Okay, yun yung tinatawag nating PL plug. Okay, so ang main discussion po natin is about paano natin ito i-convert kung wala kayong available na mono plug. Okay? So, mono plug. Tapos, ang meron kayo ay yung stereo ito. Okay? So, kailangan nyo ng mono. So, i-discuss natin paano natin i-convert yan. Okay? Ituturo ko sa inyo yung gagawin natin, ang actual. Okay? Pero bago dyan, so, bigyan natin ng konting discussion about sa connector na to. Ano ba yung mga tawag dito? So, dito sa industriya, sa audio and video industry, ang tinatawag po natin dito madalas sa mga professional sound engineer, ang tawag po natin dito is PL plug 5. Okay, yung plug na yan. Okay, PL plug 5. Okay? Yung iba tawag niya PL jack. So, PL5 jack or 1/4 jack. So, hindi po yun yung, ang jack kasi yun yung pinagsasuksukan natin. Ito plug to, ito yung sinasaksak. Okay? So, kunting ano lang po. Pero karamihan kasi nasasanay na yung ibang mga kasama natin sa industriya, okay, yung mga stagehand, yung mga nagsiset up is tawag nila jack. Pero hindi po jack, plug po ang tawag dyan. Okay? So, dalawang klase po yan. Meron tayong stereo and mono. Okay? So, kalimitan tawag dyan is sometimes 1/4 plug or quarter plug or TS or TRS plug. Okay? Or kapag bibili kayo sa mga electronic store, sasabihin nyo lang microphone plug. Okay? Ang itatanong, ano bang kailangan mo? Stereo or mono? But normally, sa mga store is mono ang available. Madali, ibibigay agad sa inyo yan. So, pero yung iba nagtatanong pa rin. Okay? So, yung stereo kasi na ginagamit, ito, madalas ito sa mga effects. Yung mga audio mixer natin na may mga effects na connection, na effects send and receive. So, meron tayong jack doon na dyan natin itutusok yung plug. So, papunta sa ating machine, sa effect machine. Okay? Kung reverb or kung anong klaseng equipment ba yan. So, but it depends po ang configuration yan kung saan siya naka-assign yung send or yung receive. Okay? So, yung pinaka-ring natin tsaka yung tip. So, may assignment po yan. So, magbabase pa rin kayo doon sa manual. Depende po sa mga audio mixer na ginagamit. Okay? So, ano ba yung mga application nito? Okay? So, yan nga, nabanggit ko. External effect equipment. Sa mga effects po yan, mga reverberation or kahit anong klaseng equipment, ginagamit po natin na audio left and right. Okay? So, pwede nyo i-break out ito into RCA, ang dulo, kabila RCA, or to XLR. Okay? So, i-ano nyo siya, i-break out nyo yun. Basically, ang right channel natin ay yung tip. Okay? Hindi ko na isulat. Okay? So, tip, yung right channel, yung ring, yun yung ating left channel. Then, grounding naman yung, or yung common, yung ating sleeve. Okay? So, ganun po ang paggawa ng breakout cable. Okay? So, pwede nyo kasing palitan niya ng, ang kabilang dulo niyan is RCA or XLR. Depende sa application kinakailangan nyo. So, meron tayong, ito namang mono, ito yung TS jack. Hindi ko na isulat, TS lang siya. So, tip and sleeve. Okay? So, microphone plug ang main application niya or yung mga sa instrument, guitar, or musical instrument, yan ang ginagamit. Sometimes, ginagamit din siyang pedal switch cable. Okay? So, or patch cable sa mga patching po yan sa ating mga wall. Okay? Kapag magre-reroute tayo ng signal sa mga different location, patch cable. So, end-to-end yan. Ang ginagamit na end-to-end is mono to mono. Pagka patch cable siya. Okay?
So, proceed na po tayo sa ating conversion ng ating connector. Correction lang po dito. So, may mistake lang ako nagawa dito. So, itong left channel, yung tip, okay, nagkabaliktad siya. Okay, ngayon ko lang napansin. Yung tip po, yun yung pinaka left channel natin. Ito namang ring. Itong ring, ito yung ating right channel sa audio po. Okay. Pasensya na po na ano lang, nagkamali lang. So, before we do our actual, ito yung nakikita nyo sa picture, ito yung nasa loob niya ng stereo, yung pinaka-terminal niya. Okay? Kung alin dyan yung ring o kaya yung tip at saka ground. So, ayan po sa picture. So, repair nyo lang sa picture. Ito naman yung mono. Okay? Napansin nyo, dalawa lang yung ano niya, isa lang pala yung terminal niya sa loob. Yung stereo, dalawa naman. Okay? Yun yung pinagkaiba nila. Okay? So, ngayon na-open ko na yung ating TS, yung stereo na i-convert natin into mono. So, bali yan makikita nyo siya. Okay? So, bali may dalawang pin sa loob. Ayan. Okay? So, nakita nyo yan. Okay? So, ito yung drawing niya. Okay? Drawing ko siya. So, yung nasa gitna, yun yung papunta sa tip natin. Yun yung maliit na bakal na yun. Ito siya. Okay? Ito yung mismong, yun, yung ano yun. Siya yung ating ring. Then, ito yung pinaka-sleeve natin. Ito yung bakal na yan. Diyan yung pinaka-grounding ika nga. Okay? So, yan yung ating pinaka-internal niya kapag binuksan mo. So, kapag binuksan mo naman yung stereo, yung mono, wala na nito. Makikita mo lang siya yung bilog na yan. Okay? So, i-drawing natin. So, paano ba natin i-convert sa mono yan? Napakadali lang po. Okay, ng ating stereo jack, i-convert natin sa mono. Ang gagawin mo lang dyan, iso-short mo lang yung ating ring sa ground. Okay? Kuha ka lang ng wire. I-solder mo lang yan. So, yan na mismo siya. Okay? So, unbalanced na yung connection nito. Unbalanced. Unbalanced. Yung kanina balance, okay? So yung hindi pa siya naka-short yung ground. So ganun lang po kadali ang pag-convert niyan. Okay? So i-drawing natin, papakita natin ang actual So yan yung mono, ito yung mono. So napansin nyo wala na yung yung bakal na yan. So pag binuksan mo yan, isa na lang makikita mo yung ring, katulad niya nasa picture, close up picture natin. Okay, so yun yung mono. So ihinang lang natin siya. Yan, nakahinang na. Hininang ko na muna yung pinaka sa ring niya. Okay, ito yon. Then ididikit lang natin dito sa ground. Okay. So ito yung grounding natin. So wag yung makamalaking wire kasi mahirapan kayo isara. So ihinang nyo lang dito. Sa pinaka sleeve. Sa sleeve na tinatawag, nakahinang na. So ngayon, yung ating connector na to, na TRS, o yung stereo, naging mono na siya. Okay? So, ayan, medyo malabo Okay? So, pipicturean ko na lang para makita nyo yung imamacro shot natin. Okay? Dapat hindi siya naka-short dun sa tip. Okay? So, ang connection natin ngayon ay yung tinatawag na unbalanced or mono na siya, mono configuration na siya. So, microphone jack na siya. Okay? So, ganun lang kadali. Minsan kasi kailangan nating mag-maximize ng ating mga kaysa gumastos pa. So, parehas lang naman yan. Okay? So, short mo lang yan. May isang way pa ito para hindi na ganitong gawin mo sa paghinang. So, hindi ganito ang gagawin nyo. Is wala kayong iso-short dito, but dun sa kabilang dulo ng ating pinaka XLR connector ay dun kayo magkakaroon ng jumper. Iso-short mo lang yung number 1 and 3. Okay? Yung ating asan ba yung microphone ko dito, yung XLR ko. So, gumulong na yata. Okay.
Hanapin ko muna. So, eto na, nakita ko na yung XLR. So, ang gagawin mo lang dito, para hindi ka na maghinang dun sa jack na yun, dahil medyo makipot din yung ating space dun sa ating jack plug. So, dito ka na lang maghihinang. Iso-short mo lang yung 1 and 3 na pin. Okay? So, mono na yung, na-convert yung inyong TRS jack plug into mono. So, yan yung isang way. Kaya magugulat minsan kayo bakit may jumper dito sa loob. So, instead na doon maghinang sa kabilang end, doon sa ating dito sa ating maganito, is dito na lang siya naghinang, mas madali. Okay? So, yun yung isang tip. Okay? So, ayan po. I-drawing ko rin. Okay? So, bali ito yung XLR natin. Kung i-drawing natin sa loob, yung pin, makita mo yung XLR, may tatlong paa, okay? Ito po yung tinutukoy ko na XLR, okay? So, may 1, 2, 3 na number, okay? So, iso-short mo lang yung 1 and 3, okay? Short 1 and 3. So, iso-short mo lang yung pin number 1 and 3, okay? So, lagay ka lang ng wire, ganyan. Okay, sa loob. So, ngayon, equivalent no na ginawa mong mono yung ating stereo. Okay? So, ito-drawing natin ng diagram. Okay? Okay, ganyan lang po siya. So, ito yung option natin para mag-convert ng mono, TRS, ng stereo TRS to mono. So, option 1, pwede kayo mag-jumper dun sa XLR end. Okay? So, short mo lang yung 1 and 3 katulad ng nabanggit ko dun sa kanina. Okay? So, iso-short mo lang yan, yung 1 and 3 dun sa loob ng connector ng XLR natin. Or option 2 is yung unang pinakita kong actual video ng paghihinang ng tip, i-short mo lang yung ring at yung ground. Okay? Then, hindi mo na kailangang i-short dito. Okay? So, kasi na-short mo na dito eh. So, yun yung option 2, dalawa. So, kaya jumper at PL5 plug. Okay? Ito naman isa jumper at XLR connector dun sa ating papasok sa microphone or kung saan equipment mo ipapasok yan. Okay? So, hindi mo na kailangan i-jumper dito basta yung kabilang dulo lang ang naka-jumper. Okay? So, ganyan lang po kadali. So, maraming po salamat sa inyong pagtutok dito sa aking munting channel. So, sana po ay makatulong ang discussion na ito na sinimplehan ko lang po. So, para madali nating maunawaan. Okay? So, God bless po sa inyong lahat at patuloy po tayong mag-repair. So, kailangan sa panahon ngayon, mahirap gumastos. Kaya, karamihan ng ating mga customer is pinipiling ipa-repair na lang yung kanilang mga gamit. Okay? So, yan lang po yung aking masasabi ngayong sa ating talakayan. So, keep on fixing lang po tayo, okay? And God bless po sa inyong lahat.